Kapulong Pilipinas. Magandang umaga and mabuhay. Ito ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel, para sa isang podcast edition ng Ka-Anton Reports. Dahil maraming tataka, maraming magtatanong, bakit podcast na lang at wala kang live kagabi? Oo nga eh, gusot ang aking mukha, gusot. Hindi po ako charming ngayon. Ba't naman gusot? Alam niyo po, kasi magmula pa Enero 6. Hanggang magberde ang inyong lingkod, hindi ako nag-enjoy dahil inabangan ko po yung mga kaganapan sa Amerika. Yung lagay ng ating kaibigan si Donald Trump. Nakakalumo. Dahil ang ating inaasahang makapagliligtas sa atin laban sa mga kalawit, laban sa kalawit ng bangking kabal, natanggal ho sa Washington DC. Yun ang ano dyan eh. Yun ang kabyat. Yun ang kabyat. Inaantay natin, naasahan natin, pero natanggal. Pero hindi po yata tapos. Hindi pa naman tapos ang lahat, Anton. Hindi pa lahat tapos yan. Hindi pa tapos lahat yan. Yun. At siyempre, nandyan na po yung aking pagsisikap na maunawaan yung sitwasyon, maintindi ng maigi, at ang sa ganun ay maibahagi ko rin po sa inyo. And ini-encourage ko po kayo na magsagawa ho ng sarili ninyong pagsusuri at pag-aaral, hindi po sa mga bagay na aking pong ibinabahagi dito. Pero bago po tayo pumalaot, ay akin mo munang ipabot ang aking panyaya na sa darating na Huwebes, Enero 29, Enero 27 ngayon, bukas na. Bukas, 28, tayo po ay merong live, Huwebes po yan. At ang ating pong magiging panauhin ay si Doc Harry at siyempre si Mang Ardo, si Ed Neri, upang tulungan ako sa pag-aanalisa ng mga kaganapang parang balak na pagtalikod ni Donald Trump sa Washington DC. Ang kanyang sabihin sa kanyang talumpati na ibabalik niya ang kapangyarihan sa sambayan ng Amerika, from Washington DC to the people of America. Mayroon pa kaya itong kabuluhan? Meron kaya itong ibig sabihin kapag napagwagian niya ito? Hindi pala rhetoric lamang ito. Akala ko parang palabok lang. Pampagana, pampalakas ng palakpak, hindi po pala. Tila literal at gagawin niya at isasagawa niya. Pakinggan po muna natin itong bahagyang, itong snippet dun sa kanyang talumpati. Because today, we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. Ano po ba ibig sabihin yan? Ibabalik niya sa tao. Ano ibig sabihin nun? At tatalikuran niya ang Washington DC, na kung saan yan ang seat of power ng Amerika. At gagawa ba siya ng sarili niyang pamahalaan? Ang issue na ito ay marami na po ito sa kalat na ito sa internet, particular kapag ang usapan ay conspiracy theory. Dahil kinalat na po yung impormasyon na ito na ang Washington DC po pala ay isang city-state. At pagiging city-state nito ay hindi po siya kasama dun sa Republika ng Amerika, kundi nangangahulugan na ito ay isang korporasyon na itatag, itinayo sa American soil, pero hindi ho siya kabilang doon sa kasarinlan ng mga Amerikano. Lumilitaw na ang mga kongresista
Ang mga senador ay mga board of directors lamang tulad ng isang korporasyon. At ang presidente at ang vice-presidente nito ay ang CEO at vice CEO tulad ng isang korporasyon. At katulad ng isang korporasyon, ay ito rin ay maaring ma-dissolve, malusaw, mabankrupt at talikuran. So doon sa kanyang sa talumpati ni Presidente Trump, hindi po ito patutsada lang. Lumalabas po ngayon sa mga progresyo na ating inabangan na ang may argumento na maaari po silang ilabas, no? At yan ang kanyang gagamitin para makatalikuran na itong Washington DC. Dahil ang pagkakatatag ng Washington DC, ayon sa artikulong The Marshall Report, maaari niyo po itong puntahan, The Marshall Report, ang Washington DC pala ay itinatag sa virtue ng Article 8 of 1871. Meron pong Article of 1871 which is considered a seditious act, pagtalikod sa interes ng Republika. At yan po ay kinumit o nagawa ng gobyernong Amerika. So dito, a coup, ayon dito sa article na to, a coup was made to rewrite the Constitution dahil nga dahil sa Seditious Act na to of 1871 and put we the people in all capitals under a new corporate contract transferring the United States of America, transfer yung United States, ang pagsasalin, no, ng kasarinlan ng Amerika doon sa bagong korporasyon na ito. Although na ang tawag pa rin United States of America, pero ang pamamahala, como ito ay isang city-state, nakapaloob po ito sa isang city-state, no? Bagamat yan ay pinaghahatian, nasa boundary ng Virginia at Maryland o pinaghahatian ng Virginia at Maryland, ang Washington DC po ay isang korporasyon. So it plays, nung ginawa nila yan, inilagay nila ang mga mamamayang Amerikano sa propriedad, sa pag-aari ng korporasyon na nakasentro sa Washington DC. At ang hakbang na yan, lumalabas ngayon na ang Washington DC ay isang banyagang korporasyon na nakatatag o naitatag sa nakakatatag sa bansang Amerika na hindi kasama doon sa 50 estado nito at Commonwealth. At ito pa, ang pagkakatatag ng Washington DC ay walang pinagkaiba sa pagkakatatag ng Vatican. At wala din yung pinagkaiba sa pagkakatatag ang tinatawag nilang the City of London. Ayun, natumbok na. Lumalabas na ang Washington DC ay isa lamang doon sa kahalintulad na istruktura ng Vatican na nakatayo sa o nakahimlay, ano ba tawag niyan? Naka-establish doon sa isang syudad na Rome, pero hindi siya kasama doon sa mga alituntunin at panukalang batas o yung mga batas na kinikilala sa Rome. Meron siyang sariling batas, meron siyang sariling pulis, meron siyang sariling bandila. At ganun din itong Washington DC na lingid sa kaalaman ng marami, meron din po itong sariling bandila. At ganun din po pala ang City of London na labas din doon sa jurisdiction ng Greater London Area or Greater London Area or Area of London, something like that. Now, ito ngayon, ang bandila ng City of London, which is a 1 square mile,
secret country, subject from the UK, and is the world's financial playground for the elite and money men of the world. Ito palang bandila niya. Hindi ko kagaya nung Union Jack. Union Jack yung bandila ng Inglaterra na Britanya. Hindi po. May sarili. At meron din po siyang mayor. May sarili pong mayor. Lord Mayor ho ang tawag nila. At yung City of London na yan din po ang kinikilalang the Crown of London. Hindi po yung monarchy ng London. Kaya napaka-powerful po niyan. At nandyan siyempre yung Bank of England, Lloyd's of London at ilang pang mga financial institution na global ang kanilang scope. Now, dito naman sa Vatican, siya ang kinikilalang the spiritual center of the world or the spiritual capital of the world in the center of Rome, Italy, and houses the Pope and the Cardinals. At siyempre, ito na nga military or military arm. This is the flag of the District of Columbia, which is a 10-mile secret state subject from the U.S. Constitution. It is in Washington, D.C. Ito na. So, nangangahulugan po pala na magkakaibang entities ito na namamayan lamang, nakikibayan lamang o sampid. Nakikipamahay lamang. Yun. Doon sa kanyang kinaluluklukan. Para ma-picture ho natin ito. Imagine yung City of Intramuros. O tawag natin City of Intramuros. Or the World City of Intramuros. Na nestled o nakahimlay sa Manila. Pero may sariling jurisdiksyon ang World City of Intramuros na labas doon sa City of Manila. Hindi halimbawa hindi sakop ni Mayor Isko, kundi ang gobernador o ang mayor ng World City of Manila, he calls the shots. At meron silang aritintunin doon na hindi maaring pakialaman ni Mayor Isko Moreno. So ganyan po ang kahalintulad na sitwasyon. So, ano ang mga iba pang mga similarity ng tatlong ito? Ayan. Ang bawat isa sa kanila ay meron tinatawag na obelisk. Itong monumento na to. Yan po ay napag-usapan namin ni Ardo Ray sa Alien Talk. No, itong obelisk ay representation ng phallus o yung sandata. Sandatang nasa pagitan ng hita ni Osiris. Meron pong simboliko itong spiritual o mystical. Ang Vatican meron din pala siyang ganyan. The Vatican obelisk. At ang Washington, of course, nandyan. Meron din. Tayo meron din sa ibabaw ni Jose Rizal, nakasandal si Jose Rizal sa obelisk. Anyway, ito po ang kanila pang pagkakahalintulad. Ang Vatican, meron pong dome. No, yung kanilang cathedral siguro to, basilica. At ang City of London ay meron din. Identical At ang Washington ay meron din. So dito po ayon po sa artikulong The Secret City of London Explained. Ito papakita ko sa inyo. Yan. Sinasalarawan po dito. At nakadetalye po rito sa website na doon, The Vintage News explained the secret city of London which is not part of London. Ganun yan. Pinakita dito yung bandera o yung watawat at yung sa Museum ng London, a model of London in 85 to 90 AD. On display in the Museum of London depicting the first bridge over the River Thames. So dito po, nakalagay po dito sa artikulo na ito na ang Roman Empire po pala ang nag-establish na itong City of London. So sabi dito, ito po pala ay nagbunga ang Londinium. Ang tawag original na
natawag was already a large Roman city with a population of 10,000 people. So ibig po sabihin, Roman Empire po ang nag-establish niyan. Roman Empire. Na magpasa hanggang ngayon, nanatili po yung in-establish ng mga Roman Empire diyan sa Britanya o sa Inglaterra. Magtataka tayo, no? 80, 85 to 90 AD pa. Pero bakit sa hinaba ho ng kasaysayan, nanatili? Hindi nagbago. Ganun pa rin. Lamang, ang kanyang jurisdiction ay siguro lumiit dahil nasa confined na lang siya, nakapaloob na lang siya sa isang 1 square mile, pero ang kapangyarihan ay nananatili at yung crown jewel, siya po ang representante niyan, representasyon niyan, the City of London, hindi po yung monarch. Ngayon, meron pong kasunduan po pala ang hari ng Inglaterra noon at ang Vatican na nasa 12th century pa lang. At isa po yan sa mga dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon ay tinuturing pa rin ng administrador ng Inglaterra ay ang Vatican. Yung ugnayan ng Vatican at ng Inglaterra ay napanitili ho yun, kumbaga parang perpetual na ino-observe at nire-recognize pa rin ng Buckingham Palace. Bakit hindi na supersede, hindi napakialaman at hindi ginalaw na ang impluwensya ho ng Roman Empire magpasa hanggang ngayon po pala ay nananatili? Maging dito sa Amerika, como ang pagkakatatag ng Washington DC ay nagsimula po noong nagkaroon na ng mga utang-utang ang Amerika at pumasok na nga ang impluwensya ng Bangko ng London. Nagpautang na nga po ang Vatican at dahil diyan naitatag na po ang DC Columbia, which is the corporate entity of District of Columbia. At sinasabi po dito sa artikulo na ito na ang bawat mamamayan Amerikano o yung mga kinasasakupan nito, como ang nagmamay-ari ay korporasyon, lumilitaw na ang bawat isa sa kanila ay bawat human resource, bawat individual ay tinuturing ng korporasyon na yan as human resource. Either maging asset or liability. Of course, kung asset, mapapakinabangan habang nakapagtatrabaho dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng buwis. Naghahatid sa kanila ng buwis. Dagdag pa, ang ibinabayad na buwis, income tax ng mga Amerikano na napupunta sa Treasury, sa Federal Treasury, ay wala na palang pakialam kung saan ito idadalhin ng federal. Ganun po pala yun. Wala nang pakialam. Kumbaga hindi gaya dito sa ating orientation natin dito kapag nagbayad ka ng buwis. Automatic binabalik ng gobyerno natin, pinanggugugol po sa mga pangangailangan. Pero doon dito pala sa federal nito, sa setup nila, kapag nakapasok na doon sa Washington DC, wala na siyang pakialam. Huwag nyo nang tanungin. Kung yung pera na yan ay hatid namin doon sa London, tinatransmit sa London, at bumabagsak doon sa Vatican. Kasi ang nangapital ng operation na yan, yung nangangapital dito sa pagkakatatag ng Bank of London, Bank of England, ay pera po ng Vatican. Tingnan niyo po yan. So, itong nangyayaring ito ay under sa empire ng Vatican or suma total o kung i-abbreviate natin yan, nasa Roman Empire pa rin. So, ibig sabihin pala since 90 AD or 100 AD, magmula nung yung impluwensya ng Roman Empire, nababasa na lang, nakala natin, nababasa na lang natin sa kasaysayan ng aklat, sa aklat
effective pa rin pala up to this day. At yan ang gustong buwagin o baka nabuwag na ni Donald Trump. Kasi dito natin makikita ang estratehiya. Kung si Donald Trump nga ang talagang titibag sa kabal, dito natin makikita ang kanyang takbo. Kung paano niya bubuwagin itong tatlong ito. Pero may mga lumalabas na. As early as 2017 pa, trinabaho na ito ni Donald Trump. Trinabaho niya na itong Vatican. No? Kaya nagpunta siya sa Vatican matapos na makipag-usap sa Saudi Arabia, tumuloy ng Israel, at nagpagbukas sila ng embassy at diniklara, parang ritual ito eh. Diniklara niya na ang embassy ng Amerika ay lilipat na sa Jerusalem. Isang kapangahasan ho yan. Wala ho makapangahas sa tatlong nagkiklaim yan eh. Tatlong nagkiklaim. Ang Vatican, ang Katoliko, ang Hudeo, at Arab Muslim at Islam. Nagkiklaim po yan ng Jerusalem pero wala po sila sa kanila ang makatungtong. Pero nagawa ho ni Trump na ideklara niya na kapital ang Jerusalem. So patapos yan, pumunta ho siya ng Roma, ng Vatican. Kaya nung bumisita siya, sinasabi, may dala daw itong mga papeles, mukhang asunto, dala niya, bad news, at walang magawa ang Pope Francis kundi ang bumigay, sumurrender. Kaya itong hitsura, nilukot na banig. Lukot na papel ang hitsura, samantala si Trump ngingisi-ngisi. Ang sangkot o pagkakadiin dito kay Pope Francis, mukhang lumalapat ho yung the prophecy of Saint Malakay. Yan po, matagal ko na pong inaantayan. Inaabangan ko. Ng 2003 pa, 2004. Talagang mapapansin natin o mararamdaman natin na may kamay ang Diyos dito. May kamay ang Diyos dito. Dahil kung hindi, bakit nag-resign si Pope Benedict? Nagretiro na. Ang tradisyon sa kanila pag nasa iyo na yung trono, ikaw na may hawak ng sceptre hanggang sa mamatay. Pero daglian. Nag-retire si Pope Benedict na isang Order of Saint Benedict yan. Ito palang kauna-unang Hiswita na naging papa. Nagkaroon ho ng problema ang Jesuit order at ang Vatican noon. In-expel na po sila sa Vatican, hindi na po sila kinonsider na pare, pero nakabalik po sila dahil powerful po itong mga to. Ang Jesuit, no? At sila po ang tinuturing na Black Pope. Kung ating iangkop, iuugnayan doon sa the Prophet of St. Thomas Malakay, ay research niyo po yan. Nakalagay doon na ang huling papa ng Vatican ay ang ika-112 Pope. Hindi Pope. At ang palatandaan dyan sa 112 Pope na yan ay isang Black Pope. Akala noon negro. Ako baka negro. Hindi pala. Sabi, pat puti. Ang ibig po sabihin pala, Black Pope dahil siya ay Swita. Na yan po ang marka o yung tanda ng mga yan. Now, kung merong dala si Trump na pinaka-leverage, pinaka-bargaining chip niya, hindi na natin muna tayo mag-speculate kung ano. Kaya siguro sa pag-research ninyo, malalaman ninyo kung ano yung mga yan. Kadalasan dyan yung mga iskandalo ng mga kinasasangkutan ng mga pare. At saka yung iba pang mga kabulastugan nila. Pero kung meron mang nahagip sa move ni Trump na ito para patibagin ang isa sa mga triangulo. Isang tatsulok sa triangulo. Tatsulok, Winuin niyang tinira itong Vatican.
Hmm? Isa pong napaka-significant nito ay ang pagiging Jesuita ni Pope Francis. Bakit kanyo? Ang Jesuita po, kung ating i-research pa, ay sangkot po sa taksang-taksang iskandalo. Hindi lamang po sa kundi may naiuugnay po sila dun sa Opus Dei. Nauugnay po sila sa Knights Templar. Nauugnay po sila dun sa Illuminati. At kung ano-ano pa. Whereas kung taga-OSB yan, o Order of St. Benedict, ewan ko kung anong may babato ni Trump doon, maliban na lang doon sa mga iskandalo na nanggaling sa Vatican. Pero kung ito Jesuit, two birds in one stone. Ang baho dun sa order nila na Jesuit order, yung Society of Jesus, at ang baho doon sa Vatican. Kaya parang corner na siya. Kung hindi mo, siguro kung hindi ka susunod sa aking pakay, sa aking ibig mangyari, dahil may nilabag kayo, may nilabag ilalabas ito dahil alam ng intelligence community ang punot dulo. Manapay merong executive order na noong 2018 na inisyu si Trump na kung sino man ang mapatutunayang nag-interfere sa eleksyon ng Amerika, ay may dahilan ang Amerika para i-seizure, i-kumpiskahin ang kayamanan o ang asset ng lumabag na yun. So maraming dahilan kung bakit bumigay ang Vatican. Now, natumbok ng isang tatsulok. Ngayon, pumihit naman si Donald Trump din sa pangalawang tatsulok. Sa City of London naman. Natibag na rin niya yan. Dahil nung sumurrender ng Vatican, sinasabi na isinurrender na rin ng Vatican ang kanilang mga libro ng kayamanan. Kung inyo pong mapapasyalan, yung YouTube hanapin niyo po sa YouTube si Jim Willie, Jimwillie. Doon sinasabi niya na naghakot na ng ginto, maraming ginto si Donald Trump, taksan-taksan, milya-milya daw ang etc. ang kinalalagakan ng mga kayamanang yan, at lahat daw yan ay nasa kamay na o na pangangasiwa ni Donald Trump. Kaya si Donald Trump ay the richest man in the world. So, in short, bumigay na rin ang London, ang Inglaterra, in particular, di ba? Si Queen Elizabeth ay matagal nang wala sa Buckingham Palace. Now, ang ikatlong tatsulok, siyempre, yung kanyang pinanggalingan, ang Washington DC. Kung ano man yung mga iniwan niya dyan, maaamoy ho natin doon sa mga usapin na marami sa kanila'y pagdadamputin dahil involved sila sa pedophilia. Yung pedophilia cases na yun pala yan hindi lamang po pala involved yung pagre-rape. Nandiyan dyan po yung pagpatay. Yung extraction ng adrenochrome. Kaya yung pagkakahuli ho kay Brian Epstein, malaki po ang dagok dyan sa mga elitista na yan, mga oligarchs na yan. So in short, lumilitaw na ang financial cabal ay baldado, pilay, dahil nga napasuko na ni Trump ang Vatican. Wala nang dumadaloy, kung meron man siguro tira-tira na lang. At syempre,
kapag yan ay nagprogreso, kapag yung sinabi niya na ibabalik niya sa taong bayan ang kapangyarihan, tatanggalin niya sa Washington DC, ay malamang makakita tayo ng silay ng pag-asa dahil tayo, kung yan ay ganun na nga, no, na illegal ang Washington DC, nangangahulugan po pala na tayo ay binili ng isang pamahalaang illegal. Ayon dun sa Treaty of Paris, ayon dun sa 20 million pesos na ninegotiate. Dahil ang struktura, ang organisasyong bumili ho sa atin ay isa pong corporate USA. Kaya nandyan yung usapin na binawi na eka ni Marcos yan. Binili na eka ni Marcos yan. Ayan po, hindi pa ho natin napapatunayan. Pero ang magagawa ho natin sa ngayon, kaya po itong ating tatalakayin sa Huwebes, ay napakahalaga at nang sa ganun, makita ho natin yung mga posibleng direksyon na ating maaring tahakin o irekomenda sa ating mga matitinong politiko. At sa linggo, siyempre, amin po naman tatalakayin ng ating kaibigan si Mr. Amado So ng Davao, isa pong historian. Ang tungkol kay Jose Rizal naman. House of Bay, ha? Yan si Jose Rizal. Dahil bakit daw sa dinami namin ng mga personalidad, na world personality, si Jose Rizal lamang ang tanging tao na may monumento sa iba't ibang lupalop ng daigdig. O nga naman. Dito ba, kahit ba sabi mo sa Washington, sa New Washington, Samar, o sa Washington, Aklan, meron bang monumento ni George Washington dyan? Pero bakit si Jose Rizal merong monumento sa China, sa Taiwan, at kung saan pa na hindi ko na alam. So yan po ang mga direksyon, no, na atin pong tatahakin habang ang sitwasyon ay nananatiling kritikal sa Amerika. So importante po na maganda po sana kung makapag-research kayo tungkol dito sa issue na to, tungkol dyan sa city-state na government ng binubuo ng Washington DC, Vatican City at City of London. Yan po pala ay mga corporate organization at hindi po sila sovereignty. Kita niyo yung flag City of London, no? Flag of the City of London. Parang bandera o watawat ng Knights Templar. Ay ba yung mga Knights Templar mga nagkamal ng kayamanan yan Yung panahon pa ng kopong-kopong. Vatican flag, ganun din. At yung Washington DC flag. Ayan, melitaw ngayon na yan ay mga corporate America. Ang Pilipinas kaya, korporasyon din ba? Siyempre naman siguro. Korporasyon, pero hindi ho gaya nito na ang pera ay dinadala sa City of London at bumabagsak sa Vatican. Ang alam kong bumabagsak sa Vatican, yung pinipila, pinapala. Yung pinipiko, yan sa Quiapo, simbahan ng Quiapo, at nauwi daw sa Vatican. Siya nga po pala, kung meron mo sa inyong may impormasyon, ay Cardinal Antonio Chito Tagle, itimbre nyo sa akin. Nasaan na ba si Chito Tagle? Sabi daw na COVID. Style na yan Style na bulok na ho yun. Pag sinabing na COVID, ganun na ho yun. Alibay na ho yun. May mga video nga ho na nasa YouTube na si Cardinal Tagle nagaluto-luto. Nagluluto-luto pero yung mga staff niya puro Pilipino. Kaya nga sabi, huwag niyo pong paniniwalaan yung mga napapanood lang sa YouTube dahil meron pong AI. Ano yung AI? Ay! Anton Israel. Hindi artificial intelligence. Meron daw pong mayroon pong AI, yung artificial intelligence na iba ang gumaganap. Halimbawa ako ang gumaganap ngayon. No, nagsasalita sa mikropono, yung aking facial expression, kaya hong gayahin niya ng AI
no? According din sa facial expression, halimbawa ni Barack Obama. Barack Obama ang nagtatagalog pero boses ni Barack Obama. Ayun yung patented na technology, no, ng Microsoft. Bukod po dun sa patent ng Microsoft na luciferase. Ayan, pag-uusapan nun natin yan one of these days. Yung enzyme na luciferase. Kita mo sa dami-dami ng pangalan ni Lucifer pa. Bakit kaya? Of course, in honor. Di ba? Kung sino ang discoverer, kung sino naka-discover, siyempre, sa kanya ang merito, sa kanya ang credits. Alam niyo kasi dyan sa mga ganyan, sa mga nagri-ritual na ganyan, nakakausap po nila yan. Tsaka na natin yan tatalakayin. At ako'y mayroon pang inaantay. So, yan lamang po muna sa ngayon. Muli sa Webes, magkita-kita tayo sa live episode, live edition with Dr. Harry at kay Mang Ardo, Ed Neri, para sa isang mahalagang talakayan dahil ito po ay maaaring turning point. Turning point din? Oo naman, kasi ito ay magsisilbing awakening hudyat na. Kumaga awakening, hudyat patunay ka sa awakening. Uy, naku, pwede palang gawin yun. Uy, naku, pwede palang i-invoke. Yung Treaty of Paris. At maaari tayong bumalik, mag-backtrack tayo. At nang sa ganun ay makita natin ang wealth of the nation. Kung yan nga ba talaga, o partly or in full. Kasi sabi nga yun, lahat daw yung atin hindi naman siguro. I mean, in part lang siguro. Not in full. Ay atin. Dito. Siya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas para sa ating live edition, Thursday, WOTN, at siyempre sa Sabado, Alien Talk with Ed Neri, at sa Sunday Super Special with Mr. Amadoso. Para po sa mga bago pa lang nakakasubaybay, ako si Anton Israel, ang inyong tagapaghatid balita at opinion. Mangyari mag-subscribe and paki-like po ang aking page. Para po sa mga karagdagang updates na maihatid po sa inyo as they become available. Mabuhay!